isang hindi nakagraduate ng college, no? Hindi nga nag-graduate ng wala naman kasi HRM nung panahon niya, pero nag-aral, nagtrabaho po sa kusina, dishwasher, cook, chef, nag-aral sa kanyang amo kung paano magpatakbo ng restaurant. Ngayon po, meron ng mga restaurant at balak magbukas ng 200 restaurants in 5 years. Si Mang Larry. Okay, no? Ang tawag dyan, native intelligence. Meron pong ganyan ng mga Pinoy. Ito naman, native intelligence din ba o nagkabukingan na po? Ito na, si Lintang Bidor. Ang ganda ng name niya, no? Si Lintang Bidor, Maguindanao Election Officer. Sinabi niya, hindi ako may kasalanan yan. Sabi niya ganyan, ha? Noong 2007 daw, sa National Canvassing Center, number 1 si Juan Miguel Zubiri sa election for senator sa Maguindanao. Hindi raw siya ang may kasalanan niyan, no? So, sabi ng kanyang lawyer na si Attorney Reynaldo Princesa kahapon, diba ang ganda? Attorney Princesa. Attorney Princesa, eto po si Reyna Remoto. Sorry ka, prinsesa ka lang, no? Reyna Remoto, no? Sana ba tayo? Sabi, Attorney Princesa. Parang sabi nga nahala ko nung isang episode namin sa Tayo Ano Panindigan, yung Filipino Jokes. Kinabukasan, nag-withdraw ko ng pera. Ako naman puro withdraw, hindi puro deposit. Nag-withdraw ako ng pera sa isang bangko. Di ko nasabihin ko, ano ba? Kasi may advertisement pa ako dito. Sabi nung teller, napanood ko po kayo kagabi, Professor Remoto, sa inyong show na Tayo Ano Panindigan. Talaga po bang ganun yun? Bakit tawa lang kayo ng tawa? Binabayaran kayo? Sabi pa naman sa akin. Gusto mo sabihin, luka-luka, hirap magpatawa, no? Kailangan mo niya wit. Spell wit. Walang H ang wit. Let's go to Attorney Princesa. Sorry, ang daming baliko sa kanan kaliwa. Ang sabi ni Attorney Princesa na lawyer ni Lintang Bidol, Maguindanao Election Officer, yung kanya raw ginawang report, election results, ang nanalo ay hindi naman daw si Juan Miguel Zubiri, kung di, ito kumapit kayo, si Chavit Singson. Si Chavit daw ang number 1, sabi niyang ganyan, sa Maguindanao elections with, ito pang boto, 196,157 votes, no? Samantalang si Zubiri daw, 195,823 daw yung peking mga boto. So, nagkakalabasan na po ang mga magic na ginawa po noong 2007 elections. Lumalabas na po ang nangyayari. Naku, kayo talaga. Wala kayong ginawa dyan kasi Maguindanao kasi hindi lang ho patay yung bumoboto. Pati po mga uod, pati po mga tilapia, pati po pati tutubi, pati langaw, pati paniki, lahat po yan bumuboto sa Maguindanao. Kaya dyan po marami po talagang botong maha-harvest ang magaling na kandidato. Di ba? Huwag masyadong negal. Since we're talking about animals anyway, punta na po tayo sa ating next segment na para sa matatanda, say ng mga thunder. Mga bugtong, palaisipan, alamat, kasabihan ng nakatatanda. May K ba? Say ng mga thunders. Sa Remoto Control, sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Galing po sa aklat ng mga piling alamat sa atin na sa ibang bansa ni Rosario P. Nemsing. Ito po ang aklat. Nilimbag po ng Anvil Publishing. Publisher ko po ito at mabibili po at ibinibenta po sa National Bookstore, the Total Bookstore. Ito po ang pinanggalingan ng kuliglig, no? Yung ingay ng kuliglig, no? Laganap pa noon sa kapaligiran ang mga punong maaring panirahan ng mga kuliglig. Kakaunti pa ang tao sa mundo at masagana ang kabukiran. Isang araw, ang buwan at araw ay naglalakbay sa alapaap. Masayang mag-asawang ito. Matipuno si araw. Maganda naman si buwan. May anak silang lalaki. Mahal na mahal nila ang anak nilang ito. Masaya silang namumuhay na mag-anak. Pero ang kasayahan nilang mag-anak ay ginulo ng isang alitan. Nagsimula lamang iyon sa isang munting pagtatalo hanggang sa magpalitan na sila ng maaanghang na salita. Nagalit si buwan. Inihampas ang walis sa pisngi ni araw.
Umalis si Araw dahil sa malaking galit sa asawa. Isang araw habang pinaliguan ni Buwan ang kanilang anak ay dumating si Araw. Isinaboy niya sa mukha ni Buwan ang dalang mainit na tubig. Napasigaw si Buwan. Nasira ang kanyang magandang mukha. Dahil sa kabiglaan ni Buwan sa nangyari sa kanya, nabitiwan niya ang kanyang anak at nahulog ito sa lupa. Sinasabing ang anak na ito ang naging kuliglig. Umiiyak ito tuwing lumulubog na ang araw sa kanluran. Nais niyang makita ang kanyang mga magulang na matagal nang nawalay sa kanya. Dahil naman sa pagkagalit ng mag-asawa, hindi na sila nagsamang muli. Kung araw lamang nakikita si Araw, kung gabi naman nakikita si Buwan. Nag-ano ho sila? Divorce. At si Kuliglig ay yung batang narinig po sa pagkagat ng dilim. Ito po, nakikiramay po tayo sa pamilya ng ating veteranong aktor na si Luis Gonzales. Kapampangan ito, no? Na namatay po kahapon sa edad na 83. Kay gwapo naman ni Luis Gonzales, no? Sa totoo lang, no? Ang byuda po niya si Vina Mercado at 3 anak, no? Sabi ni Tita Vina ay napakabuting asawa daw ni Luis Gonzales. Napopular po bilang kapartner ni Gloria Romero sa mga pelikulang napanood ko pa yan dati nung sine, nung high school kami. May isang estasyon na ang Palos Patanghales sine during martial law ito, no? Mga dalagang Ilocana, nalala ko yan. Tapos yung biography ni Marcos, iginuwi sa Tadhana, 1965. Ginamit sa eleksyon yan, gumawa ng pelikula. Si President Marcos, si Luis Gonzales, taray, di ba? Si Gloria Romero, si Imelda Marcos. At di pa natuto yan dahil nagpare-elect si Marcos. So 1969, may pelikula rin sila, Pinagbuklod ng Langit. No? Si Marcos uli, si Luis Gonzales, at si Imelda, si Gloria Romero, no? Na-nominate po si Luis Gonzales ng Best Actor sa FAMAS para sa pag-portray niya ng President Marcos. Hindi po nanalo, na-nominate lang sa 2 pelikulang ito. Ang dami niyang pelikulang magaganda. Ang last public appearance ni Luis Gonzales ay December 2010 nung siya po ay bigyan ng kanyang sariling Eastwood Walk of Fame, no? Mabuti naman po yan. Godspeed. Ang tawag po dyan naway samahan po kayo ng Panginoong Diyos sa inyong paglalakbay patungo sa liwanag, Ginoong Luis Gonzales. At marami pong salamat sa mga taon na inyong inilagi sa pagbibigay ng aliw sa amin dito sa Philippine Entertainment, no? Yan po. Okay. Ito na po yung mga text messages, no? Ay binabati po natin kapatid ko si Jenny, no? Mika, si Milet, si Ian, ito lang mga kapatid ko rito, iba nasa abroad na, no? Si Sel, no? Ang anak niya, no? Makukulit na mga boys, mag-behave kayo, ha, JC at Gabriel. Ako talagang parang napaka-old maid kasi pamangkin ko, like ko sinasabi, mag-aral kayo magbuti, behave kayo, parang corny ko, ano? Ninya Galore, 21 years old. Good evening, Sir Danton. Sa ganda po ng programa ninyo, binabasa ko lang to, hindi ko to PR, ha? Wala akong pambayad ng PR. Ninya Galore, 21 years old, San Jose, Upper Bulosan, Sorsogon. Maraming salamat ni. Sabi niya, good evening, Sir Danton. Sa ganda po ng programa ninyo, kulang po ang 1 oras. Sana po laging ma-extend ang oras nyo dyan. Kakabitin kasi. Alam mo, Nina, na-extend ito dahil inuurong natin minsan kasi yung mga shows natin pag mga alas 7, alas 8, alas 9 na-extend. So, paurong po yan. Talaga po tayong 10:30 to 11:30. Ngayon po hanggang 11:47 yata tayo, no? So, si Dando Remoto, may dala po akong talagang teacher. Pakita ko pa sa inyo. Ito po, meron po ako dito mga notes. At ito, pakita ko sa maniwala kayo. Ang mga lecture notes ko, dala-dala ko, makita ninyo yan. Kahit abutin po tayo hanggang bukas, meron tayong babasahin. Huwag naman po, sana wala na akong boses bukas. So, na-extend po tayo pag as the need arises. Okay lang po yan, dahil tayo po ay sundalo lamang sa ilalim nating generala na si Radio 5 head, no? Diba? Fatima Gladys Lucas at ating generala sa
News 5, no, si Vice President natin Lucy Cruz Valdez, no, tayo po'y sumusunod lamang. Ed Salazar, 24 years old, Panay Avenue, Quezon City. Sir Danton, good evening po. Ako po si Ed from Quezon City. Avid fan niyo po ako. Ay, salamat naman. At gabi-gabi ako sumusubaybay at natututo. Ay, very nice. Talagang role. Talagang wala na ba talaga kung kawala sa buhay ko bilang teacher. Ang iba kong estudyante nung college, nag-artista at naghuhubad-hubad na yung iba. Hindi ko na sabihin pangalan ha, mga macho na sila. Taba-taba nila nung college, no? Korting bariles. Ngayon makikita mo, nasa billboard, halos wala nang suot. Jesus Mariosep. Ano nangyari sa batang ito? Isa naman singer, yung isa naman naging multimedia. Yon. Please remind Filipinos about Magellan's arrival in our land for history. Thanks po. Ay, oo, Ed, isang araw, sasabayan pa natin yan ng kanta ng national artist, dapat na maging national artist si Joy Villame, yung Magellan song niya yung 1521. Ipag-usapan natin yung pagdating ni Magellan. Kasi sinasabi nila, Magellan and the Europeans discovered the Philippines. Hindi po. Bago po sila dumating sa Pilipinas. Pero andito na po tayo. Gumagawa na ng ginto yung ninuno natin. May writing system, may alpabeto, may panitikan, may sariling relihiyon, paniniwala, kalinangan, kultura at sining. In short, mataas na po ang level ng sibilisasyon. Hindi po tayo mga savages o mga, alam niyo na po, yung mga walang alam, no? Mga cavemen. Tayo po ay mataas ang antas ng sibilisasyon bago sila dumating. Aralin po natin yan in the next few weeks. Itatago ko po ito. Tingin ko ito, ilalagay ko sa ating things to discuss, no? In the next few, bilogan ko na. Maybe in the next 2 weeks. Kasi next week, handa na yung syllabus ko para sa inyo. O, diba? Heidelin Rikidan, 27 years old, Santa Rosa, Laguna. Good evening po, Kuya Danton. Kuya talaga, kapatid kita. Kailan tayo nagkita? Iha. Pakibati naman Fo. F talaga, no? I'm just reading this, ha? Pakibati naman Fo ng asawa ko na si Leopoldo Kaubang. Kuya, pwede Fo patugtog ng kanta na sa mata makikita. Meron bang ganung kanta sa mata makikita? Kung sinong kumanta nun? O kung mahanap mamaya ng ating mabunying mga kasamahan doon sa glass boat sa aquarium, para sila mga isda palutang-lutang doon sa aquarium. O hahanapin daw. Heidelin hahanapin ha, kasi next time naman tayo, so mamaya patutugin natin yan. Pero sigurado kayo wala niyang bad words ha. Dati pinatutog natin, may alam na mga jugets, no? Talaga. Sige. Pag may memo tayo, ako galing kay Ma'am Gladys, diretso sa inyo. Ayan na naman. Sabi na naman ng teller na naman sa bangko, Professor Remoto, talaga po ba talagang ganyan? Tuwing manood akong tayo, panindigan, talaga bang siniswado lang kayo para tumawa? Ganon. Tumatawa rin naman si Aida Sino, mas malakas nga lang ako. Vilma C. Bermas, Vilma C. Bermas, 37 years old, Fort Bonifacio, Taguig City. Grabe, napapatawa mo kung mag-isa, pero may sesay ka talagang more power. Iha, magpatingin ka na. Mag-isa kang tumatawa. Ano ka, makabagong sisa? O joke lang ha, mamaya lipat mo na sa ibang istasyon. Joke. Napapatawa mo akong mag-isa, pero may sesay ka talaga, more power. Ay, maganda naman yan, at least hindi kayo nabobore, no? Tsaka sabi pa nga ni Jerry Lirio, yung ating magiting, magaling na senior editor dyan sa Central News Desk, alam mo na doon, nakikinig ako sa'yo. Sabi ko, bakit naman Jerry? Walang araw, 10 oras ka nagtrabaho rito, inedit mo na yung mga reporter natin, minsan naman talaga pasaway ang copy, diba? Ang sinusulat, nag-lecture ka na, tapos uwi ka, makinig ka pa sa akin. Sabi niya kasi, hindi mo na kailangang magtaray o malakas ang boses, bongga ka talaga. Kasi naman teacher ako ng maraming taon, kaya alam natin kahit paano kung paano mag-lecture nang hindi naman naboboringa ang mga estudyante, hindi ba? 11:29 time check. Meron ba tayong umuusok na balita? Wala tayong balita. Meron tayong balito. News break, ganun pa, no? Kala naman yan, gusto mo pa tayo rito, charade? News break ba ang parating?
Patalaaga yan, alam ko na ibig sabihin yan. Commercial break po muna tayo, magbabalik mamaya ang hindi po tayo maparindigan ang remote control. Ikaw ang aking bebo, 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 be. Ikaw ang aking bebo, 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 be. Ikaw ay